kakaibang bagay na lagi kong nararamdaman at binabalewala ay ang pagkakaroon. Ang isang paloob na tinig na nagsasabi sa akin, magdurusa ka, mamamatay ka, huwag kang magpakasal, manatili ka sa bahay, mas mabuting maging mag-boyfriend at girlfriend, pero huwag kang magpakasal. Sa anumang paraan gusto ko sanang gawin ito, ngunit sa huli ay ginawa ko rin, at hindi ko ito pinagsisisihan, ngunit sana'y nakinig o naunawaan ako ni Charles. Maaring iba ang mga bagay-bagay, mahal ko si Charles noon pa man, at patuloy ko siyang mamahalin magpakailanman. Kahit na kulikan ko pa ang mga sandaling iyon sa mga susunod na buhay, at nang makilala ko si Omar, minahal at iginalang ko rin siya, at palagi siyang may puso tulad ng aking magagandang anak. Tunay akong mapalad na makilala si Omar, isa siyang hindi kapani-paniwala at makatarungang tao. Palagi niya akong pinakikinggan at pinoprotektahan, kahit na ito ay maikling panahon lamang. May kakaiba simula nang makilala ko siya. Sinabi niya sa akin na lagi niyang nararamdaman na parang may nanonood sa kanila, pero hindi sa mabuting paraan, sa lungsod man o sa mundo, dahil halos ako ang magiging unang modernong babae o prinsesa na maghihiwalay sa isang hari at gustong bumalik sa normal niyang buhay. Hindi ako kailanman tunay na tinanggap ng lahat ng bansa, dahil simula nang magdiborsyo ako, mayroon akong marka sa noo ko na. Tinatawag nila akong puta, isang mandarambong sa bahay, isang ordinaryong prinsesa, isang magiging reyna, lahat ng bagay. Sa tuwing pupunta ako sa isang kaganapan, kasama man si Omar o mag-isa, tinitingnan nila ako na parang isang soro at ipis na kailangang durugin. Sa kabilang banda, sinabi ng ilan sa kanyang pamilya sa ibang tao na mahal ko lang si Charles dahil sa kanyang kaharian at kapangyarihan, na dahil maganda ako ay kaya kong bitagin ng sino mang lalaki. At hindi ko itatanggi na marami akong manliligaw, pero hindi ako tumanggap ng kahit ano mula sa kahit sino. At nang magpakasal ako, mas lalo pa, palagi kong nire-respeto si Charles tulad ni Omar, ngunit ang parehong mga mamamahayag tao at kaharian na ginawang misyon nila na sabihin ang kabaligtaran. Dahil mayroon akong titulong prinsesa at magiging reyna, lagi kong sinisikap na baguhin ang mga patakaran para sa pagkakapantay-pantay ng mga kababaihan, kalalakihan, reyna, hari, lalaki at babae, mga magiging prinsipe at prinsesa. Sa madaling salita, gusto kong baguhin ang mali, ngunit sa tuwing nakikita nila ako, ginagawa ng pamilya ni Charles ang lahat ng posible upang baguhin ang mga bagay-bagay sa paraang magiging kasiya siya para sa lahat. Dahil sa kanilang mga mukha at kilos, ginawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maiwasan ito. Ako ay tunay na sawang-sawa na sa lahat ng bagay. Nakaramdam ako ng pagkadismaya.
Naawa-awa, hawak kang isang tatawa-tawang titulo na namumuo. Palagi akong naniniwala na ang isang kaharian ay dapat pamunuan ng may puso. At kung minsan ay may katwiran dahil kung walang pagkakakantay-pantay ng mga karapatan sa isang kaharian, paano nila maaasahan na mamamahara ng tama ang mga hari at reyna? Halos lahat ay sumasalungat sa lahat ng mga takaran at pamantayan ng kaharian. Gusto nila akong patahimikin at sa wakas ay nagtagumpay sila. Ngunit ano ang mangyayari ngayon? Ibinagsak ng buhay ang tangharang kaharian sa kaguluhan. Patuloy na lumalabas ang mga lihim kasama ang mga nakatagong iskandalo mula sa mga nakalimutan kahay. Ngayon ay binabawi ng mga patay ang mga hindi nila magagawa at ang mga hindi kailanman maaring maging. Natutuwa ako sa mga nangyayari ngayon. Ipagpatuloy mo lang. Huwag kang manahimik, magsalita ka tungkol sa lahat ng bumabagabag sa iyo. Kung ano ang hindi patas, kung ano ang hindi mabuti para sa kaharian at sa mga susunod na henerasyon ng mga prinsipe at prinsesa. Kapag natapos mo nang lutasin